Okay, good morning, class. Good morning, sir. Okay, thank you. Mary J, can you please lead the prayer? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those against us. Do not bring us to the death, but deliver us from evil. Amen. Son, the Holy Spirit. Okay, thank you. So before you take your seat, can you please pick up the pieces of paper underneath your chair and please arrange your chair properly. Okay, take a seat. Thank you. Thank you, sir. So, ano nga ba yung natatandaan niyo na pag-aralan natin kahapon? Sinong gusto magbigay? Okay, Abel? Our tackle yesterday po about team sports po. Okay, thank you. Take a seat. So, magbigay kayo ng mga halimbawa ng napag-aralan natin sa team sports. Bukod sa nakikita nating volleyball. So, okay, Denver? Sir, basketball po. Okay, thank you. Other? Okay. Soccer. Okay, thank you. Next? Football po. Oh, thank you. Ikaw? Sir, sir. Okay, thank you. So, yung mga nabanggit nyo ngayon ay yung mga napag-aralan natin kahapon. Pero, ngayon, mag-focus tayo sa volleyball. So, in this topic, so we have the main objectives. We have here the, at the end of the lesson, the students will be able to learn the different types of basic skills in volleyball. Next, the students will adapt the importance of communication. And lastly, the students will execute the basic skills in volleyball. So, what is volleyball? So, volleyball is, sinong gusto magbasa? Okay, Denver, pakibasa. Volleyball is a team sport where two teams of 6 players use their hands to hit a ball over a net and back and forth across the court. Okay, thank you. Take a seat. So, volleyball is a team sports where two teams of 6 players use their hands to hit a ball over a net. So, dito, kaya siya nasama sa team sports kasi nga kapag naglalaro tayo ng volleyball, hindi lang siya pwede ng isa or dalawang tao. Kailangan dito ng consists of 6 players. So, kapag nilalaro to, hindi lang kailangan na o ikaw o ako. Like, kunwari dito, papasok dito yung communication and respect ng bawat isa. So, next, we have, okay, this picture. So, magkakaroon tayo ng konting laro. No? So, sa nakikita niyo yung picture, sa tingin niyo, ano nga ba yung connection niya sa volleyball? So, may nakikita ko yung bola. Ang gagawin ko ay, pipili ako ng randomly kung sino nga ba ang sasagot. Kung sino ang naabutan ko nitong bola, siya ang sasagot sa picture na to. So let's start. So, sinong gusto? Magtatawag ako. I think, sir, service. Okay. Let's see if that's right. Oh, serving. Thank you. Oh, next we have this picture. Okay, pakasagot. Digging po. Let's see if that's right. It's passing. Okay, nice try. So next we have here is this picture. Sino? Okay. Setting po, sir. Okay, let's see. Okay, setting, very good. Next picture, pakipasa sa gusto mong sumagot. Okay. I think, sir, attacking. Let's see if that's right. Okay, attacking. Next picture is this. Pakipasa kung kaninong gusto mong sumagot. I think, sir, he is blocking. Okay, let's see. This is blocking. Okay, thank you. Can I have the ball? And next, we have this picture. I think this will be the last. Okay? Pakisagot. Digging na po. Okay, let's see if that's right. Okay, digging. This is the digging. So, thank you, class. So, next, those pictures signifies the basic skills in volleyball. So basic skills in volleyball, we have here the
serving, passing, setting, attacking, blocking, and digging. So, let's see kung ano nga ba yung pagkakaiba-iba na itong mga skills na to. So, first is serving. Sino gusto magbasa? Okay, manager, please read. Serving. The serve is the first contact in the volleyball game, and it's an important opportunity to gain an advantage over the opposing team. It is a skill that every player must master, as it's the first move that can give your team momentum and shut down your opponent's momentum. Okay, thank you, manager. Please take a seat. So, serving. The serve is the first contact in a volleyball game, and it is an important opportunity to gain an advantage over the opposing team. So, dito, kaya sinabi dito sa PPT is yung pagbibigay mo ng unang pag-atake. So, sa serving, ito yung magiging unang pag-atake nyo ng magkakakampi laban sa kabilang team. Siyempre, sa pag-serve, kailangan may power and yung lakas talaga ng pag-serve. So, sa pag-serve, meron tayong tatlong uri ng pag-serve. So, first, we have the jump serve, underhand serve, and the overhand serve. So, yung pagkakaiba-iba ng tatlong yon, yung underhand, ito yung karaniwan nating nakikita, ang pagbibigay ng serve ng mga nakikita nating mga volleyball girls sa elementary, kung nakikita nyo man. Second is yung overhand serve. So, pag sinabi natin overhand serve, ito ang bola, ito ang tinatawag nating underhand. Dito naman tinatawag natin is yung overhand. So, next is the jump serve. Pag sinabing jump serve, ito yung paghagis ng bola at pagtalon ng tao papunta sa pagpalo ng bola. So, sa jump serve, kinakailangan natin ng lakas at yung timing sa pagkuha ng bola. So, yung serving, mapapasok rin natin dito, kaya siya napasok na unang pag-atake. Siyempre, sa mga binigay kong uri ng pagsiserve, ito yung dapat may lakas at parang mahirapan yung kalaban sa pagkuha ng iyong service. Next skill is the passing. Abel, can you please read? Passing, also known as the bump, is used to receive the ball from the opposing team's serve or hit. The goal of passing is to keep the ball in play and set up an offensive play. Wala. Passing is receiving the ball from the serve of the opposing team. Kumbaga, ito ay pagpasa ng bola sa setter para makagawa ng set play. Okay class, the next skill is setting. Anyone in the class can read? Yes? Okay, Pejay. Setting or overhead passing is the most important step in an offensive play, as it determines which players gets to spike or attack. Okay, Pejay, thank you for participation. When we say setting is a technique para ma-set natin ang bola sa kakampi upang maipatay ang bola mula sa kalaban. At dun pa lang sa set na maganda ngayon is makakakuha tayo ng puntos mula sa kalaban. Ang setting naman is ginagamitan siya ng dalawang kamay na kung saan para maipasa ang bola ng maganda sa kakampi. Tataas ang isang kamay, ididikit at itutulak ng maganda sa iyong kakampi. At ang setting ay ang pinaka-puso or pinaka-utak ng laro. Kasi ang setting, siya ang nagdidesisyon kung sino ang papalo at kung paanong set ang ibibigay niya sa kanyang kakampi. Anyone in the class nakakasunod po ba? Yes, sir. Okay, Pejay, ano pong tanong niyo? Sir, bakit po may mga setter na, may setter po na parang tumatalon po and may mga setter din po na nang nakatayo lang, parang ano po ba yung advantage or pagkakaiba nilang dalawa? Okay, Pejay, thank you. Very good question. Ang pinagkaiba ng jump set sa normal set, ganito yan. When we say jump set, ikaw ay nakapasok sa loob. Ang angle mo is nasa labas. Like for example, nasa loob ako ng court or pasok ako. I am allowed to set or jump set to my ka-team. Kapag naman sinet mo siya ng normal, ibig sabihin, nasa labas ka. Ang ka-angle mo nasa loob, which is siya ay opposite hitter or opposite spiker, na kung saan siya rin ay papatay. Ang trabaho ng setter sa loob ng court is to manage para ma-manage yung mga player mo para mapatay ang bola ng maayos.
may mga different tayong set. May mataas, may pabato, at may normal. Nakadepende yan sa mga magre-receive, which is ang mga libero. Ang trabaho ng libero ay para maihatid ang bola sa setter ng maganda at maiset ng maayos ang bola sa kakampi at para makapatay ng maayos ang spiker mo mula sa kalaban. Okay? Nakakasunod po ba? Yes, sir. Okay. After setting, we have a attacking. Who wants to read, sir? Yes, Derby. Attacking. Attacking, also known as hitting, is the final step in the pass, set, spike, sequence, and is used to score points. Very good. Ang attacking, ito yung atake sa volleyball or spike kung tawagin. Anyone else na may alam sa spike or nakakalam sa spike? Sir? Yes, Derby. When we say spike, sir, it is a movement or skill that we can hit the ball to the opponent. Very good. That was it. So, ang spike, ito yung pagpalo ng malakas sa bola upang mapunta sa court ng kalaban at makakuha ng puntos ang iyong kapanan. And ginagawa ito mula sa isang maganda or maayos na set galing sa iyong setter. And nagagamit ang iyong buong lakas and tamang technique upang makakuha ng easy points sa iyong kapanan. Sir? Yes, Derby. May tanong po ako, sir. Ilang spiker po ba ang mga nakapaloob sa loob ng court po ng volleyball, sir? Okay, very good question, Derby. Sa volleyball, meron tayong 3 types of spiker, which is opposing, opposite, and middle spiker. Next is, everyone please pakibasa. Blocking. Blocking is a defensive skill used to stop the opposing team's attack and can also be used to potentially score points. Okay, thank you. Now is, blocking is a defensive, also the offense in the team. In the team, most of the middle blocker is important when it comes to blocking. Ngayon, may tatlong diskarte dyan sa pagbablock ng bola. Una is, kailangan mong i-timingan yung bola para yung pagbablock mo is sakto. Second is, kailangan mo ng mabilis na pagtakbo. And lastly is, kailangan mo ng magandang pwesto para maisakto sa'yo yung bola para ma-block mo siya ng maayos. So class, our last skills is digging. So what is digging? Sir? Who wants to read? Okay, Derby. Digging. Digging is a defensive skill used to save the ball from the hitting ground. It is an offense done when the ball does not come directly at the player, and a standard underhand pass would be impossible or extremely difficult to get. Thank you, Derby. Is it? Ang digging ay isang crucial skills or crucial defensive skills na kailangan ng isang player. Ito ay may tatlong kailangan na ito ay una, speed, reflecting, proper positions, and then ang digging ay isang nakantabay sa blocking na kapag ang blocking ay hindi natigil ang attacker, ang digging ay siya ang sasalo or kukuha ng bola para ma-receive ang bola by using underhand. So, Sir, may tanong po ako, sir. okay. What is the difference of receiving and digging po sa volleyball? Ang different ng receiving at digging, ang receiving ay nanggagaling sa serve, tapos nire-receive. Tapos ang digging naman ay nanggagaling sa attackers. So, Okay, next is... So, wala na. Do you have any questions? No, sir. Okay, kung wala kayong tanong, magre-recall tayo. So, may nakikita kayo ditong cones. Etong cones na to, ang gagawin nyo is, pipili kayo ng isa. Tapos, kung ano yung nakita nyong larawan na may nakasulat na pangalan, sasabihin nyo kung ano nga ba yon, or parang i-recall nyo yung napag-aralan natin ngayon. So, sino gustong mauna? Sir, Okay, ako. Jerby.
Okay, It's ano po, serving. So, para sa'yo, ano nga ba yung natutunan mo when it comes sa serving? Base po sa mga narinig ko kanina, sir, sa mga discussion nyo po about serving po. Serving po is may 3 types po siya ng proper serving, which is underhand, overhand, and jump serve po. Okay, thank you. Take a seat. Next, we have here the second cone. Sinong gusto? Sir. Okay. Kobe. Okay, buklat. Passing, sir. Okay, passing. What is passing? Passing is, i-receive mo yung, ipapasa mo yung bola sa sangga mo. Okay, thank you. Nice try. Take a seat. For the third cone, sinong gusto? Taas kamay. Okay, Jerby. Si Jerby lang ba estudyante ko dito? It's setting po, sir. Okay, setting. When we say setting, sir, is a technique to set the ball to your kakampi po. Para maset mo po yung bola ng maayos sa kakampi mo, para mapatay po ng kakampi mo yung bola mula sa kakampi. Ang setting naman po is ginagamitan po siya ng 2 kamay, which is yung pagtawag po natin is tossing po, para matos po natin yung bola ng maayos sa kakampi po. Okay, thank you, Jerby. For the fourth cone, sinong gusto? Okay, Abel. Blocking. It's attacking. Okay? Okay, attacking. Okay. Okay, okay. Nice try. Okay, attacking. What's your idea in attacking? Sir, tulungan ko po siya, sir. Okay, Jerby, help. When we say attacking, sir, it is a skill that we can hit the ball to the opponent po para mapatay or para ma-hit yung bola mula sa kalaban po, sir. Okay, nice. Si Jerby lang ba estudyante Sir, ko? bawi po ako, sir. Okay, support. Sir, bawi po ako. Sir, May bawi daw po. okay. Mary Joy. Blocking. Okay, this is the blocking. Sa So, what narinig, is blocking? sa narinig ko kanina, sir, is sa blocking, merong 3 diskarte. Una is timing, pangalawa is dapat mabilis kang tumiming sa sa bola, and last is dapat nasa gitna ka lagi. Okay, nice. Galing. So, last naman, ako na yung sasagot. So, yung nakikita dito is, ano yan? Digging. Okay, digging. So, yung digging, ito yung pagsalo ng bola mula sa attacker na kalaban. So, yung para ulit malaman ninyo kung ano po nga ba ang pinagkaiba ng passing at saka ng digging. So, yung passing, pwede siyang tawagin receiving. So, yung passing, ito yung pagsalo ng bola mula sa pag-serve ng kalaban. Tapos sa digging naman, ito yung pagsalo ng bola mula sa atake ng kalaban. Sa digging, isa rito sa importante. Siyempre, kapag hindi na block ng ng kakampi mo, yung bola, ikaw dapat alam mo na kung paano ka pipwesto upang masalo at makapuntos kayo sa mga susunod. Ayun lang. So, may natandaan na ba kayo? Yes, sir. Okay, kung meron na kayo natandaan, kumuha kayo ng 1 whole sheet of paper. Magkakaroon tayo ng short quiz. So again, what is passing? Sir, yung passing po, sir, it is a service from the opponent na ipapasa mo, reresiban or ipapasa mo yung bola mula sa setter po na kakampi mo, sir. Okay, ready na? Mukhang ready na kayo sa pag-quiz natin. Yes, So, sir. you have only 10 minutes to answer these questions. Okay? Okay, time's up. So, pass your papers forward. Okay, ako ang mag-check na ito. So, for tomorrow, this will be your assignments. So, for tomorrow's activity, kindly bring the following. So, first we have here the extra clothes, tumbler,
and the towel. So, extra clothes, syempre magpapawis tayo. Syempre, paglalaro ng volleyball, hindi siya madali. So, mapapagpawisan para hindi mangamoy, kailangan magpalit. Tumbler, kailangan, dahil pag nauhaw, kailangan yung uminom. And meron tayong tubig sa kantin para mag-refill. Next, we have the towel. Syempre, alam naman natin yung towel mahalaga sa paglalaro. Halimbawa, kay napagpawisan, kailangan mong magpunas. Okay? Maliwanag ba? Yes, sir. Okay, sino pang may tanong para sa gagawin bukas? Wala na po. Okay, if you don't have any questions, that's it for today. Thank you, class. Goodbye. Good day, sir. Thank you po. Okay, please arrange your chair before you go home. Thank you. Goodbye.